mundo, mga sangkay, ay nabulabog sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang presidente ng bansang Amerika. At ngayon, mga sangkay, ay nagiging usap-usapan ang isang katanungan: si Donald Trump na daw ba ang sinasabing Antikristo na nasa Biblia? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalimutan, syempre, na i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, follow niyo po yung ating Facebook page. Nagiging usap-usapan ngayon mga sangkay itong pagbabalik ni Donald Trump sa upuan ng White House doon sa bansang Amerika na may dala-dala pong malakas na mensahe sa mga Amerikano at sa buong mundo na tila baga kaya niya pong kontrolin ang anumang sistemang umiiral ngayon. Hindi lamang po sa Amerika, kundi maging yung mga sigalot na nagaganap sa iba't ibang panig ng ating mundo. Napapatanong tuloy yung marami, si Donald Trump na nga ba ang sinasabing Antichrist? Antichrist, mga sangkay, ay bahagi po ng propesiya na nakasulat sa Biblia na talagang mangyayari ito sa hinaharap. Marami nga po mga sangkay, mga komentary o mga Bible scholar ang nagtatanong ngayon at pinag-uusapan ito dahil nga po sa napakaraming nagaganap ngayon sa ating planeta na kakaiba o mga misteryosong nangyayari na nakasulat po sa mga propesiya sa Biblia. Marami ang nagtatanong mga sangkay, saan nga ba manggagaling si Antichrist? Galing nga ba ito sa Israel, sa mga Muslim, o kung saan pa man? Usap-usapan nito sapagkat ito ay paparating sa hinaharap. At sa pagkapanalo ni Donald Trump, mga sangkay, umusbong na naman ang usapin patungkol po dito na si Donald Trump na nga ba ang Antichrist? Hindi ko alam mga sangkay kung bakit naiisip nila ito ng gusto. Siguro dahil nga po itong si Donald Trump ngayon ay kilalang kilala sa buong mundo, lalong-lalo na po nung manalo siya sa bansang Amerika ng napakalayong agwat laban po sa kanyang kalaban. Ayon po sa mga statement niya mga sangkay, nung tumatakbo pa lamang po siyang Pangulo ng bansang Amerika, kapag siya daw po ang mamuno bilang presidente nila, patitigilin niya daw po itong mga nangyayaring mga digmaan o sigalot na nagaganap sa ating mundo. Hindi daw matutuloy ang ikatlong digmaang pandaigdigan kung siya ang mauupo bilang Pangulo ng bansang Amerika. At nito lamang mga sangkay, nakausap po ni Donald Trump mismo itong si Putin, maging ang presidente ng Ukraine, ang dalawang leader na magkaaway at humaharap ngayon mga sangkay sa isang malaking digmaan. Kung kaya't mga sangkay, napaisip na naman ang marami sa mga tao sa buong mundo, ito nga bang si Donald Trump ay ang Antichrist? Dahil nagtataka sila mga sangkay sa ganung grabing impluensya ng taong ito na kaya niya pong kausapin yung dalawang magkaaway. Kung pag-uusapan po natin ang Biblia mga sangkay, malinaw na malinaw po dito kung sino po ang tinutukoy na Antikristo. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 22, who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. Malinaw na malinaw mga sangkay, si Antichrist ay ang taong ayaw niya at hindi niya tinatanggap si Jesus Christ. Ang taong ito daw mga sangkay, siya po si Antikristo. At kung titingnan po natin mga sangkay, yung mga statement ni Donald Trump, mukhang nalilihis po ito kung ano po ang sinasabi ng Biblia, sapagkat si Donald Trump mga sangkay, maraming beses niyang nabanggit na lahat ng sistema na pro-God o pro-Jesus ay gagawin niya. Taliwas sa sinasabi ng Biblia mga sangkay na it is whoever denies that Jesus is the Christ. Ang taong ito daw po ay isang Antikristo. So dito pa lang, malayong-malayong mga sangkay, maraming statement itong si Donald Trump mga sangkay na nagpapakita ng kanyang pagpabor at pag-honor kay Jesus Christ. Kung kaya't mga sangkay, nanalo siya sa halalan doon sa bansang Amerika dahil marami sa mga Kristiyano noon ay sumuporta sa kanya dahil unang beses sa napakahabang panahon nagkaroon po ng isang kandidato o isang politiko sa bansang Amerika na makadiyos. Isa sa mga mabibigat na statement niya mga sangkay, nito lamang ay ang pagbabalik ng Biblia sa bansang Amerika. Gusto niya mga sangkay na bawat pamilya ay magkaroon po ng banal na aklat nang sa ganun maituro po sa lahat ng mga Amerikano ang katuruan ni Jesus Christ na noon pa man, mga nauna pa pong mga leader sa bansang Amerika,
Ganyan na po talaga ang kanilang sistema na bago lang mga sangkay nung pumasok ang mga ibang leader ng bansang Amerika na nagdala po sa bansang ito sa pagkasadlak sa kasalanan. Isa nga po sa matunog na statement ni Donald Trump ay nung banggitin niya mga sangkay nang walang takot sa deep state o kung sino pa mang makapangyarihang grupo na kumukontrol sa gobyerno ng bansang Amerika. Pinagsigawan niya po mga sangkay na wala daw po siyang ibang boss kundi ang Panginoong Hesus lamang. Nabanggit niya ito mga sangkay sa isang malaking pagtitipon. Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." So taliwas po sa sinasabi ng Biblia mga sangkay kung sino itong si Donald Trump. Hindi po siya ang Antichrist bagkus siya po ay pro-Jesus Christ. Isa nga po sa matunog niyang statement mga sangkay, inong sabihin niya po sa mga Amerikano na sa Amerika daw po, hindi tayo sumasamba sa gobyerno, tayo ay sumasamba sa Diyos. Mabigat na statement yan. Kung kaya't maging po ang mga taong nasa ilalim mga sangkay ng gobyerno ng bansang Amerika na makakapangyarihan ay binulabog. Kung kaya't nitong bago mag-eleksyon, pinigilan po ng pinigilan si Donald Trump na makatakbo o manalo. Kung kaya't ilang beses po siya muntik ipatumba. Ngunit mga sangkay hindi po nila nagawa dahil nga po may proteksyon ng ating Panginoong Diyos. So sino nga ba si Antichrist mga sangkay? Malinaw na sinasabi ng Daniel chapter 7 verse 25 kung sino po si Antichrist. Ayon po sa Biblia, magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ito ang gagawin mismo ni Antichrist. Kakalabanin niya ang Diyos na sinasamba natin. Hindi niya paniniwalaan ululuhuran si Jesus Christ. Bagkus itataas niya po ang kanyang sarili. Babaguhin niya po ang sistema ng ating mundo. At sa sobrang impluensya ni Antikristo mga sangkay, maging yung mga political leaders sa buong mundo ay makukuha niya po ang loob. At maging ang bansang Israel mga sangkay, mapapailalim sa kanyang kapangyarihan. Sa papaanong pamamaraan mga sangkay? Ayon po sa Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ito po ang malinaw na gagawin ni Antikristo mga sangkay. Sa hinaharap, siya ay makikipagkasundo mga sangkay sa bansang Israel. Kung papansinin po natin ngayon, marami po ang kumakalaban sa bayan ng Diyos. Maging ang United Nations mga sangkay at mga kakampi ng bansang Israel, hindi na rin po pumapabor sa kanila ngayon, maliban po kay Donald Trump. So kung kaya't mga sangkay, sa hinaharap mangyayari, nakakalabanin mismo ang Israel, kukontrahin ito ng maraming mga bansa. Ngunit may protection pa rin ang ating Panginoon. Pero dito, mabubutasan at magagawan ng paraan ni Antikristo para makuha ang loob ng mga Israelita. Ayon sa Biblia, gagawa siya ng isang matibay na kasunduan. Makikipagkasundo siya sa mga leader ng Israel. Ngunit mga sangkay, pagkaraan ng 3.5 years, ayon sa Biblia, patitigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya ang kanyang sarili sa itaas ng templo. Pipilitin niya mga sangkay ang bayan ng Israel na siya ang sambahin. Sa pagkakataong ito mga sangkay, marami din po mga Israelita ang maluloko. Dahil nga po, marami sa kanila hindi kinikilala si Jesus Christ bilang Misaya hanggang ngayon. At ito po ang magliligaw sa kanila. Naiisipin din po nila na baka nga ito na ang Misaya na matagal nilang hinihintay. Ngunit mayroon pa pong sinabi ang Biblia mga sangkay patungkol po kay Antikristo kung papaano siya lilitaw sa ating mundo at paniniwalaan ng world leaders. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Dito mga sangkay, marami po ang maliligaw sa araw na yon. Dahil po gagawa si Antichrist ng mga kagilagilalas at kamanghamanghang bagay sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Kung kaya't marami po ang mabubulag at mapapaniwala nito. So hindi po si Donald Trump ang Antichrist kung pagbabasihan po natin
ang identity ni Antichrist na nakasulat po sa Biblia? Ano po ang inyong komento sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po kayo. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.